Ito ang Avenis 125 at Bergman Street 125EX na parehong scooter type motorcycle at pareho ding Suzuki ang brand nito. At syempre pareho din silang nilait ito ng matatabang utak na vlogger, rider at palamunin ng gobyerno na si Bergman daw ay parang motor ni Johnny Bravo dahil sa bulky na body fairings na may maliit na gulong. At si Avenis 125 naman ay siya daw ay kamukha ni Donkey ng Shrek lalo na sa kanyang unahan na parang nakangisi. Pero ang tanong dyan mga idol, ano sa dalawang scooter na Suzuki ang mas sulit, papasok sa panlasa at sa bulsa ninyo? Anong motor ang mas mangingibabaw para sa inyo? Kaya wag na natin patagalin yan mga idol. Welcome to Haju Motovlogs and this is comparison with Suzuki Avenis 125 and Suzuki Bergman Street 125EX. Let's go! Unahin natin sa makina na may kargadong 125cc engine displacement, single cylinder, single overhead cam, 4-stroke, 2 valves po siya at air-cooled ang gamit sa pagpapalamig ng makina. Para naman sa fuel system, ito ay gumagamit ng fuel injection na kung saan meron siyang average para sa mileage na 52 km per liter. Not bad po, pang daily use talaga. Para naman sa bore and stroke nito, meron po siyang 52.5mm at 57.4mm. Fully transmission naman ang gamit nito mga idol. Napakadali maneho lalo na sa mga baguhan o magsisimula pa lang magmotor. At ang gamit nito sa hatak ay belt drive at CVT. Usapang performance naman, meron po siyang maximum power na 8.4 horsepower at 6,500 RPM na may peak of torque na 10 Nm at 5,000 RPM. Unahin natin sa kanyang makina na merong kargadong 124cc engine displacement, single cylinder, single overhead cam, 4-stroke po siya, merong 2 valves at air-cooled ang ginagamit sa pagpapalamig ng makina. Para naman sa fuel system nito ay gumagamit ng fuel injection na kung saan meron siyang 53 to 54 km per liter para sa kanyang mileage. Not bad para sa daily use o pang araw-araw na gamitan. Transmission naman ito ay gumagamit ng fully automatic transmission na kung saan gas and go lamang ito kaya napakadaling imaneho at i-handle nito. Para sa bore ay mayroong 52.5mm at ang stroke ay 57.4mm. Pagdating naman sa kanyang performance, meron po siyang 8.5 horsepower at 6,750 RPM na may peak of torque na 10 Nm at 5,500 RPM na kayang tumakbo sa bilis na 90 to 100 km per hour para sa kanyang top speed. Pero depende po yan kung kabado o kamote. Unahin natin sa kanyang body design na merong bulky and maxi scooter looks talaga mga idol at very elegant and premium ang dating ng color nito. Sa unahan ay meron po siyang fixed clear windshield na kung saan para sa pagod, biyahe, protection at syempre forma na din. At sa head design nito, meron po siyang chrome head garnish na kung saan mas elegante at mas premium ito tingnan at super astig talaga. Ang headlight nito ay gumagamit ng LED na kung saan mas visible at mas safe ito sa daan, na very aggressive naman ang looks nito na merong daytime running light na LED din. Habang ang signal light naman nito ay nasa bandang ilalim na gumagamit ng ordinary peanut bulb. Telescopic fork naman ng suspension sa harapan, disc brake with 1-pot caliper para sa braking system, mag-spong ginamit dito at ang sukat ng gulong ay 90x90-12 na tubeless po. Dumako naman tayo sa kanyang buntot na mayroon taillight na 6 LED ang gamit at sa kanyang signal lights ay ordinary peanut bulb. Ang back fender naman nito ay malapad, saktong-sakto sa malapad na gulong sa likuran. Sa likuran ay gumagamit ng single shock absorber, drum brake naman para sa braking system na nakabags din at may sukat na gulong na 100x80-12 na tubeless na po ang gamit. Pagdating naman dito sa gilid niya ay meron naka-emboss na logo ng Bergman, napakaganda at napaka-premium at chrome metallic finish po ang gamit dito na may minimal decals na Street X. Nandito naman ang crankcase niya at airbags niya sa bandang gilid mga idol at ang kagandahan nito, equip pa rin ito ng kickstarter. Ang kagandahan dito sa kickstarter ay kung sakaling malobat o humina ang baterya ng motor mo ay sa simpleng pagbagyak lang ito ay agad mag-start up ang makina mo na hindi mo na makikita sa ibang motor ngayon. Equip na rin ito ng side stand kill switch na kung saan bagay ito sa mga kamote rider na nagmamadaling magmaneho ng mabilis mga idol. At maiwasan ito ng malalang aksidente dulot ng mga nakababang side stand.
Kita nyo mga kamote, inaalala pa rin kayo ng Suzuki kahit ganyan kayo. Napaka-sporty naman ang cover ng muffler nito mga idol, at black and gray naman ang kulay nito na mayroong plastic material. Dumako naman tayo sa bandang itaas at unahin natin ang console panel na gumagamit ng fully digital meter na kung saan mas readable at accurate ang mga meter at gauge na dapat mong malaman. At meron din mga light indicators. Pagdating naman sa switches and controls, unahin natin sa kaliwa na merong high and low, turn lights, busina. Sa kanan naman ay merong idling stop system mga idol. Ang function nito ay kusang mag-off ang engine ng motor mo kung sakaling ikaw ay nakahinto ng 3 to 5 seconds sa malalang traffic, at kusa itong magbabalik ang idling nito sa sandaling pigayin mo ang throttle mo. At syempre mas mapapababa pa niya ang consumption ng gasolina mo. At meron itong electric starter button. Sa kanan pa rin ay meron throttle control with brake lever sa unahan, at sa kaliwa ay merong hand grip with brake lever sa likuran. Pumunta naman tayo sa kanyang convenient features at unahin natin ang kanyang utility packet dito sa kaliwa na merong cover at USB charger mga idol. Yes po, meron po siyang USB charger na kung saan bagay ito sa mga nagdi-deliver o nagtatrabaho ng patas sa buhay, dahil pwede ka na mag-charge anytime, anywhere. At sa kabila naman ay meron din packet para sa mga easy access needs mo like basahan, coins at iba pa. Pagdating naman sa kanyang startup engine ay gumagamit ito ng shutter lock key with seat opener. Napaka-convenient magbukas ng underseat compartment at syempre mas safe ito lalo na sa mga magnanakaw dahil mismo ang susian ay may takip. Dalawa naman ang utility hook nito mga idol. Una sa harapan ng yag balls area. At sa pangalawa naman ay nasa baba ng yag balls area na retractable hook ang gamit. Napaka-comfort naman ang hatid nito dahil meron itong foot extension at malaki at malawak na flat footboard mga idol. Hindi lang comfort ang hatid nito kundi pwede mo rin lagyan ng excess baggage mo. Synthetic leather naman para sa upuan ang gamit nito sa cover. Malapad na upuan naman para sa wet packs, yag balls at e-cup nyo. At malambot na foam na very comfort talaga. Underseat compartment naman nito ay di rin papauli, napakalawak at napakalaki rin. Mas marami ka rin mailalagay dito compare natin sa ibang compartment ng 125cc. Dito rin sa underseat matatagpuan ang fuel refiller nito na mayroong kapasidad na 5.5 liters. Last but not the least, equipped na po ito ng SEP Alpha o Suzuki Eco Performance Alpha, na kung saan nag-e-enhance ito ng brilliant performance, impressive acceleration naman at napaka eco-friendly. Pagdating naman sa kanyang body dimension, unahin natin sa haba na merong 1905mm, lapad 700mm at ang taas nito ay nasa 1140mm. Pasok na pasok pang daily use at lalo na sa mga heavy traffic. Pwedeng isingit-singit at ipasok-pasok. At sa seat height naman nito ay meron po siyang sukat na 780mm na meron total na bigat na 112kg. Para sa reference nyo mga idol, ako po ay 5'4" in height at merong kilo na 57 kilo. Kitang-kita nyo ay no problem, abot ko naman ang floor ng 2 pako. Medyo nakatingkayad nga lang. At pagdating sa handle ay kayang-kayang imaniobra, mapa-reverse o forward man yan. Pag-usapan naman natin ang kanyang presyo dito sa Motor Trade Santa Cruz, Zambales. Ang cash nito ay merong halagang 92,624 pesos. Pagdating naman sa installment, meron po siyang down payment na 10,000 at sa 36 months to pay ay meron po siyang 4,406. Unahin natin sa kanyang body design na ito ang tinatawag na muscular scooter. Very aerodynamic and sporty look ang disenyo nito. At ang signal light nito ay makikita natin nasa manubela po siya mga idol. Elevated siya kaya mas effective at mas safe ito. Mas visible sa daan lalo na sa gabi at gumagamit ito ng ordinary bulb. Makikita naman natin na meron siyang maliit na dark lens windshield. At ito ay meron pang nakalagay na Suzuki logo. Syempre, hindi mawawala yan. Dito naman sa ibaba ay merong iconic chrome logo ng Suzuki with glossy black fairings mga idol. Gumagamit naman ito ng split LED para sa kanyang headlight mga idol, mas visible sa daan lalo na sa katarikan ng araw. Sa magkabilang gilid naman mga idol ay meron po siyang reflector or round reflector na kung saan meron siyang minimal decals naman dito sa bandang ibaba na merong nakalagay na letter A, stand for Avensis. Telescopic fork naman ang suspension sa harapan, single disc brake with 1-pot caliper para sa kanyang braking system. Mag-spong ginagamit niya na merong sukat na gulong na 90 by 90-12 at tubeless na po ang gamit.
Maganda din ang design ng kanyang taillight mga idol, napakalapad. LED din ang ginamit nito with separate position ng signal lights, pero ordinary bulb pa rin ang gamit nito. Dito naman sa kanyang back fender ay malapad din mga idol para sa talsik putik with reflector yan mga idol at plate light para naman sa plaka. Ang tire hugger naman nito ay malapad at sakop na sakop ang gulong, iwas talsik putik at tae sa makina mo. Single shock absorber naman ang suspension nito sa likuran, drum brake para sa braking system. Mags po ang ginamit nito na mayroong sukat na gulong na 90/100-10 at tubeless din ang gamit. Dito naman sa kanyang gilid makikita natin ang airbox at crankcase with kickstarter mga idol. Ang kagandahan ng mayroong kickstarter, syempre kung sakaling mahina o humina ang baterya ng motor mo ay pwede mo itong padyakan para mag-start up ng makina. Dito naman sa kanyang bandang puwitan sa gilid ay makikita natin ang underseat compartment na kanyang susian. Ang ganda din ng kanyang pillion footrest mga idol na nakahulma sa mismong fairings at napaka-sporty look talaga ang datingan. Sa gilid pa rin mga idol makikita natin na bold din na naka-emboss na logo ng Avenis na very sophisticated and napaka-astig talaga. Ang makina naman nito ay equipped na ng SEP o Suzuki Eco Performance na kung saan napaka-eco-friendly na napakaganda pa sa makina. Makikita naman natin na plastic cover ang ginamit dito sa kanyang muffler. Nasakop na sakop ang buong muffler nito na very sporty ang datingan na merong kulay na combination na matte black at glossy. Sa tabi nito ay makikita natin ang kanyang exhaust fan para sa cooling capability. Akyat naman tayo sa taas mga idol at unahin natin ang kanyang side mirror na merong standard size at stem nito. Sa kanyang console panel, gumagamit ito ng fully digital meter na kung saan mas readable at accurate ang mga meter at gauge na dapat mo malaman na merong dalawang button selector with minimal logo ng Suzuki. Sa kanyang switches and buttons mga idol, unahin natin sa kaliwa na merong high and low, turn lights at horn. Sa kanan naman ay merong iisang button lamang na merong dalawang function, merong electric starter and kill switch. Sa controls naman mga idol, sa kanan ay meron throttle control with brake lever sa unahan. Sa kaliwa ay merong hand grip with brake lever sa likuran. With park lock lever yan. Ang park lock lever ay isang safety features na kung sakaling magpapark ka sa inclined o uphill road ay di dadaos-dos ang motor mo. Sa kanyang convenient features naman ay meron po siyang utility pocket na merong cover. At ang isa naman ay wala para sa easy access needs mo. At dito nga sa merong cover ay meron po siyang USB charger na kung saan pwede ka na mag-charge anytime, anywhere, wherever you will go. Pagdating sa kanyang susian ay gumagamit ito ng shutter lock key na kung saan mismo ang susian ay merong takip. Napaka-safe nito sa mga magnanakaw. At ang kagandahan nito, meron po siyang utility hook na pwedeng sabitan ng kung ano-ano at malapad na flat footboard para sa mga excess baggage mo, hindi lang sa comfort riding experience. Dito naman sa kanyang upuan, malapad na upuan para sa Yagbos, Eco at Wet Packs. At napakasimple ng tabas nito with gray and black na color combination at malambot syempre ang foam nito. At napaka-unique nito mga idol dahil nasa puwetan ang kanyang gas refiller nito na merong kapasidad na 5.2 liters. Ang kagandahan nito mga idol, hindi mo na kailangan tumayo para magpagas lamang. At pagbukas naman natin ng underseat compartment ay makikita natin na napakalawak, very huge, na merong kapasidad na 21.5 liters. Pag-usapan naman natin ang kanyang body dimension kung pasok ito sa heavy traffic ng mga Pinoy. Ang haba ay merong 1,895mm lapad, 710mm at ang taas nito ay 1,175mm. Pasok na pasok, sagad na sagad at madulas na madulas para sa traffic. Ang seat height naman nito ay merong sukat na 780mm, pasok sa mga 5'4" pataas. At ang kilo naman nito ay 106 kg lamang, pasok din sa may kaliitan ng katawan. At para sa reference nyo mga idol, inimbitahan natin si Coco Martin na merong height na 5'4" at merong kilo na 58 kilo. Makikita natin na no problem daw sa kanya, nakatingkayad pero okay lang daw. Para sa handling ay okay din naman daw. Paalala lang mga idol, ang presyo ay pwedeng magbago, depende po yan sa lugar, dealer, promotion ng bawat dealer, at syempre napapanahong problema ng Pilipinas. At ayun na nga mga idol, nakita nyo rin ang kagandahan at kahalagahan nitong scooter na ito. Ang tanong na lang dyan mga idol, anong motor ang mas sulit para sa'yo? Ang Avenis o ang Birdman?
At kung meron ka ng motor katulad nito, anong masasabi mo sa Bergman o Avenis? I-comment mo na yan para mapag-usapan na. At para tapusin ang video na to, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga ganitong klaseng impormasyon tungkol sa mga bago at lumang mga motor. At i-like at i-follow nyo na rin ang ating munting page na Haji Motovlogs TV. Ito po si Haji from Haji Motovlogs. Thank you for watching and peace out.